Magandang araw po sa inyo lahat. Ako nga po pala si Josephine A. Magdaluyo. At ngayon po, ating tatalakay ng 4 na estratehiya ng globalisasyon. Ano nga ba ang 4 na estratehiya ng globalisasyon? Ang 4 na estratehiya ng globalisasyon ay ang outsourcing, offshoring, nearshoring, at ang onshoring. Ang una po nating tatalakayin ay ang outsourcing. Ano nga ba ang outsourcing? Ang outsourcing ay tumutukoy sa pagkuha ng serbisyo o produkto mula sa ibang kumpanya. Sa halip na gawin ito sa loob ng sariling organisasyon, layunin nito na makatipid sa gastos, oras, at mapabuti ang kalidad ng serbisyo. Halimbawa dito ay isang kumpanya sa Pilipinas ang kumukuha ng call center services mula sa ibang bansa. O kaya naman, isang kumpanya sa ibang bansa o Amerika ang nagpapagawa ng software sa mga Filipino IT developers. Sa madaling sabi, sa outsourcing, ibang kumpanya ang gumagawa ng isang particular na gawain para sa iyo. Ang pangalawa naman po ay ang offshoring. Offshoring, ito ay paglilipat ng operasyon o production sa ibang bansa upang makakuha ng mas mababang gastos sa paggawa o mas magandang lokasyon. Ang layunin nito ay karaniwang ginagawa ito upang mapababa ang gastos sa paggawa, mapalawak ang merkado, at magkaroon ng akses sa mas maraming resources. Ang halimbawa dito ay kung ang isang kumpanya sa Amerika ay nagtatayo ng pabrika sa Pilipinas o India upang mag-manufacture ng produkto, iyon ang tinatawag na offshoring. Ang pangatlo naman po ay ang nearshoring. Ano nga po ba ang nearshoring? Ang nearshoring po ay katulad ng offshoring. Pero ang pagkakaiba po ay ang bansa kung saan inililipat ang operasyon ay karating o mas malapit lamang sa orihinal na bansa. Ang layunin po nito, ginagawa po ito para mas madali ang komunikasyon, mas mabilis ang transportasyon, at mas magkatulad ng time zone o kultura. Ang halimbawa po dito ay isang kumpanya sa Estados Unidos ang naglilipat ng operasyon sa Mexico o Canada dahil mas malapit ang mga bansang ito. Ayun po ang nearshoring. At ang pang-4 naman po ay ang onshoring. Ang onshoring po ay kabaligtaran ng offshoring. Dito, ibinabalik o isinasigawa muli ang operasyon sa loob ng sariling bansa. Ang layunin lamang po nito ay ginagawa ito upang mas makontrol ang kalidad, mapanatili ang seguridad ng datos o mapalago ang lokal na ekonomiya. Ang halimbawa po dito ay isang kumpanya sa Japan na dating nagpapagawa ng produkto sa China ay nagpasya na ibalik sa Japan ang produksyon. Ayun po ay ang onshoring. Sa kabuuan po, ang 4 na estratehiya ng globalisasyon ay may kanya-kanyang layunin at benepisyo. Ang outsourcing po ay pagkuha ng serbisyo mula sa ibang kumpanya. Ang offshoring po ay ang paglilipat ng operasyon sa ibang bansa. Ang nearshoring naman po ay ang paglilipat sa karating na bansa. Ang onshoring po ay ang pagbabalik ng operasyon sa sariling bansa. Ang pagpili sa tamang estratehiya ay nakabatay sa pangangailangan, gastos, at layunin ng isang kumpanya. Sa ganitong paraan, mas napapalawak ang ugnayan ng mga bansa at mas lumalawak ang saklaw ng globalisasyon. At ayun po ang 4 na estratehiya ng globalisasyon. Ano nga po ba ang 4 na estratehiya ng globalisasyon? Ito ay ang outsourcing, nearshoring, offshoring, at ang onshoring. Naway may natutunan po kayo sa ating video. Maraming salamat po at ako nga po pala ulit si Josephine A. Magdaluyo